kababayan, pag-usapan naman po natin ito. Naalala niyo po mga kababayan, nung si Sara Duterte po ay humarap sa budget deliberation, di ba? Ang ginagawa niya po ay hindi po siya sumasagot. At sabi niya, hahayaan niya daw po ang House of Representatives, mga kababayan, na magdesisyon kung magkano ang ibibigay sa kanya. At ang sinasabi pa ni Sara Duterte noon ay kahit magkano ang ibibigay sa kanila, mga ka-GPnatics, ay okay lang daw sa kanya. Kaya daw nilang magtrabaho. Tama? Yan na po ang sinasabi ni Sara Duterte. Pero ngayon, mga kababayan, alam nyo ba, ipinapakalat ng mga DDS, ipinakakalat mismo ni Sara Duterte na wala daw pong budget ang Burial. At ano pa ba yung sinabi dito? Wait lang, nakalimutan ko. Hold on. Nawala ako kay John Delso eh. Diba? Yan. Si John Delso kasi matindi. Ayan, mga kababayan, ito na, nandito na yung aking tawag dito. Nandito na yung aking sheet. Yung aking kopya. Sabi niya dito, the Office of the Vice President apologized to the public as it announced that no budget has been approved for its medical and burial assistance program under the 2025 General Appropriations Act or GAA, despite Vice President Sara Duterte's earlier assurance that the OBP could continue operations even without funding. Diba? Sabi niya, kahit wala kaming pera, makakapagtrabaho ako. Alam mo, sobrang nakaka-toxic itong mga to. No? Sobrang nakakabuisit itong si Sara Duterte. Pabago-bago ng statement. Kala ko ba kaya nyo magtrabaho? Salamat nga kayo, binigyan pa kayo ng budget na 700 million sapat para makapagtrabaho yung mga tao nyo. 'Di ba? Yung mga tao under ng inyong agency or ahensya ng OBP, mga kababayan. Pero kung tutusin, itong ginagawa ni Sara Duterte, kaya hindi po sila binigyan ng budget sa burial and medical kasi zero. Eh paano? Redundant na po ito. Under na po ito ng DSWD. Diba? Ang tingin ko dito nangyayari, dahil nga redundant ito, kapag may lumapit sa kanila, sabi nila, hindi nila pwedeng hindian. Pero meron ako ng mga nabalitaan, mga kababayan. Oh, hindi chismis to ha. Kasi yung nakausap ko dito, talagang sinabi niya, sir, kami nga 'di ba? Nanghingi kami ng tulong sa Office of the Vice President kasi kami ay makasara. O anong nangyari? Makasara kayo. Yun nga, sir, makasara kami kaya lumapit kami sa Office of the Vice President. Ang sabi sa amin, pumunta daw kami sa DSWD. O kailan nangyari yan? Ang tanong ko, sir, nung ano pa to 2024 pa. Ha? 2024 pa nangyari yon? Eh may budget sila. 'Di ba? Ang laki ng pera nila. Oh. Eh 'di ba 'yan yung gusto nila? Yung laging pumunta sa patay. Kaya nga sabi ko, itong si Sara Duterte ay talagang ginagamit ang mga patay para kaawaan ng taong bayan. Kaya ngayon, mga kababayan, patay pa rin ang ginagamit ni Sara. Kasi pinalalabas nila lahat ng mga DDS, lalong-lalo na si Malutikia, mga kababayan, ito yung kanyang binabanggit na hindi nga raw binigyan ng tawag dito, hindi nga raw binigyan ng pondo or ng GAA, mga kababayan, ng pondo itong si Sara Duterte para sa medical at burial assistant. Eh sabi ko, yung mga bagay na yan, kung tutuusin, hindi naman gawain yan ni Sara Duterte. Hindi yan gawain ng OBP. Nandyan na ang DSWD. Nandyan na, mga kababayan, na kukontakin mo na lang, lalapitan mo na lang. Eh baka mamaya, lalapit ka sa OBP, sasabihin mo, pahingi po ako ng assistant. Burial, patay po ang kamag-anak ko. Tapos sasabihin sa'yo, sige, tutulungan ka namin, pumunta ka dito. Nung tumulong, mga kababayan, binigyan lang pala ng tawag dito. Usually, ano ba yung binibigay kapag papupuntahin ka sa isang lugar? 'Di ba? Papupuntahin ka, meron kang sulat. Oh.
Endorsement? Diba? In-endorse ka lang pala. Kunwari, mga kababayan, huwag kang mag-alala, tutulungan kita. Huwag kang mag-alala dyan. Condolence po sa inyo, ha. Ako po ay nakikiramay sa inyo, ha. Pero, ganito po ang gawin natin. Sabihin nyo po, ibigay nyo po yung letter na to na ini-endorse po namin kayo. Na nanggaling po kayo sa Office of the Vice President. Sila na po ang bahala sa inyo kasi may sulat na po kayo. O, di ba mga kababayan, doon sa part na yon, ganon yon nangyari doon sa kaibigan ko. Ibig sabihin, ginagamit lamang ng ibang ahensya or ng ahensya ni BP Sara yung pagkakataon na yon. Kumbaga, kumukuha, may pondo, tapos ipapasa mo rin pala sa iba. Anong silbi mo? Referral, endorsement, Danilo Wellar. Salamat po. Di ba? Di masaklap, mga ka-JP Natics, kasi niloloko lang tayo. Hindi kagaya nung okay sana yung pag nanghingi ka sa kanila, tapos pagbibigay tulong na agad-agad. Okay yun. Kaya lang kung i-refer ka pa sa iba, may endorsement pa, may referral pa, para lang asikasuhin ka, kunwari, nangangahulugan na mangga ito. Sabi ni Ray Rapol, style din ng Rapid Tulfo in action. Hindi, ako sang-ayon ako dyan, ha. Hindi sa... Nung una kasi, di ba mga kababayan, yung Rapid Tulfo in action, talagang maraming humahanga dyan dati. Tutulungan nila, sige, akong bahala sa inyo. Sabi niyang gano'n, ako magbibigay ng abogado. Ito totoo to, ha. Ako magbibigay ng abogado. Tapos, mga kababayan, yung abogado ko pala, mamukat-mukat mo, pau pala. Di ba? So, yun yung mga katarantaduhan na ginagawa ng mga taong ito. At saka bakit sinasabi mo na kaya nyo magtrabaho na hindi mo kailangan ng pondo, tapos ngayon naangal-angal ka, iiyak-iyak ka. Dapat, kung sinasabi mo na kahit walang pondo, kaya namin gumalaw, kaya namin kumilos, sana, kung may nangangailangan, di ba? Huwag mong sagutin na hindi kami binigyan ng budget eh. Kung ikaw ay tunay na Pilipino, kung ikaw ay talagang may malasakit sa kapwa mo, ang gagawin mo, dumukot ka sa sarili mong bulsa. 'Di ba? Tumulong ka. Total, hindi ka naman mahirap, sigurado naman ako. Magkano lang 'yon? Pechi-pechi lang 'yon. 'Di ba? Sabi ni Junski, copycat ng isa rin 'yan, yung malasakit ni Bongo. Na sinasabi niya, mga kababayan, ay wala nang pondo ang malasakit. Wala naman talagang pondo ang malasakit center. Dahil ang pondo, yung mga ahensya na nakapaloob sa malasakit center. Diba? Kagaya ng PhilHealth, kagaya ng DSWD, yung mga yun. Hindi naman si Bongo din na nagbabayad ng room or building ng malasakit center, kung hindi yung ospital na nagmamay-ari na naglagay ng ahensya ng PhilHealth at DSWD sa loob ng malasakit center. Sabi ni Rowie, sa may patay dyan, punta kayo sa DSWD, wag sa OBP. Totoo naman. Diba? Dapat doon talaga dumiretso sa DSWD, mga ka-JP Natics. Bakit kayo pupunta sa OBP? Kasi, yung OBP, ang ginagawa nito, salimpusa. Yung ginagawa ng ibang mga ahensya, ginagaya nila para may gawin. Bakit hindi kaya kayo mag-isip ng mga ibang dapat gawin? 'Di ba? Para nang sa ganon, hindi kayo nagkakahalo-halo. Kaya nga may per agency tayo dahil merong mga ahensya na nakalaan para dito. May ahensya na nakalaan para dito. May nakalaan para sa may patay. May nakalaan para sa kalusugan. Di ba? Magkakaiba yan. Tapos ang gusto mo, nandun na sa isang ahensya, gagayahin mo pa para lang bumida. Anak ka ng tinapa. Sheila Tampoy, Aling Marie ba dito sa Taiwan? Parang si Aling Marie dito lang sa Pilipinas. Hindi, kasi alam ko kakamping yan si Aling Marie, 'di ba?
Eva Hernandez, Sir GP, hihimatayin sa iyo ang panauhing pantanga. Sabi ni Ma'am Ninita Umali, mga bobo kasi Didi shits. Paano yung puon nila, mga kababayan? Mahiling magpaawa. Tapos yung puon nila, ganun na yung sinasabi, ginagaya pa nila. Kaya nga dito sa picture na to, may hawak siyang mangga. Yung mangga minsan prutas, pero madalas mangga. Mangga gamit. Diba? Bakit pinagkakalat ng mga member mo o ng mga tawag dito, mga tagasunod mo na kayo ay hindi binigyan? Meron pang sulat, mga kababayan eh. Ang matindi doon, may sulat pa na inilabas. Etong sila Malutikia. Diba? Antindi eh. Saan na ba yun? Sana nandito pa. Nawala. Diba? Pero puntahan nyo yung ano ni Malutikia. Wait lang, hanapin ko nga. Ayan. Ayan o, mga kababayan. Sabi niya dito, 32M ang bumoto sa Vice President noong 2022. Ngayong 2025, ito ang ginawa ng binoto ng tao sa Kongreso. Inalisan ng pondo ang may mandato. Teka, mandate ba? Tanong ko lang sa mga nanonood dito, mandato ba ng Office of the Vice President na magbigay ng medical at burial assistant? Di ba mandate ito ng DSWD? Sabi niya pa, tandaan po natin, ang haharap muli sa atin na bahagi ng 19th Congress. Tanungin po natin ang mga sarili, karapat-dapat po ba silang ibalik? At sa mga harap muli sa bayan, isa-isipin nyo, kasama ba sila sa mga nag-aalis ng pondo para sa atin? Sa mga bagong mukha, bagong pangalan, dapat ba silang iboto? At ipaglalaban ba tayo? Diba, mga kababayan? Ang dito, sabi rito, there's no approved budget for the medical and burial program of the Office of the Vice President under the 2025 General Appropriation Act or GAA. We apologize for the inconvenience. Di ba dapat, mga kababayan, para makita ninyo, wait lang, i-save natin. Kasi halatang ginagamit lang ng kampo nila Sara Duterte ito. Kung iisipin ninyo, hindi naman kailangan gumawa pa ng ganito eh. 'Di ba? Hindi naman kailangan. Ang kailangan dito ituro, mga ka-GPnatics, kung saan ang tamang ahensya na kung ikaw ay tinanggalan dahil ikaw nga ay bida-bida, 'di ba? Bida-bida naman talaga ang Office of the Vice President ni Sara or ang OBP. Totoo yan. Bida-bida sila. So ngayon, dahil hindi sila binigyan, dito sa ano na to, we apologize for the inconvenience. Dapat hindi ganyan, mga kababayan. Itinuturo sana nila na please, wag na po kayong pumunta sa amin. Pumunta na lang po kayo sa tamang ahensya na kung saan po ay matutulungan din nila kayo dahil sila naman po ang totoo na talagang dapat lapitan pagdating po sa medical at burial assistant. Di ba ganun lang kasimple? Pero sa statement na ito, mga kababayan, dyan sa statement na yan, nakikita nyo na humahanap po ng simpatsya. We apologize for the inconvenience kasi hindi kami binigyan ng approved budget ng GAA. Diba? Sa mga bobo, sa mga tanga, mga panauhing pantanga, hindi po naiintindihan nito. Ang makikita lang nila, kinakawawa si Sara Duterte. Bakit hindi binigyan ng pondo? Bakit hindi binigyan ng budget para makatulong sa taong bayan? Tanga. Hindi kailangan bigyan. Bakit? Mga ka-GPnatics, namomonitor ba natin? Kung saan ginagastos?
Eh, meron ng nakalaan na ahensya para dito eh. Bakit ko kopyahin mo pa? Tapos ang masama pa nito mga kababayan, 'di ba? Laging nandoon sa patay. O sabi ni John Delso, Lastogak ka no. Ilocano ka pa pala Sir John Delso tapos ganyan ka mag-isip. Anong mayabang doon? Eh sinasabi ko lamang ang katotohanan na itong si Sara Duterte ay pulpol. Ang kanyang mga tagasunod ay pulpol. Ginagawa kasi nilang mangmang yung mga tagasunod nila, yung mga tangasunod ay tangasunod. Diba? Eh maliwanag naman na ginagamit to. Mga kababayan, bakit JP? Ano ba yung mga sinabi ni Sara Duterte? Ito po, yung mga binanggit pa niya na iba. O, kuha lang ulit ako ng mga aking CP. Ayan o. Sumagot nga yung mga kakamping dito, mga ka-JP Natics eh. Kasi, sabi dito sa Impact Leadership, we apologize for the inconvenience versus the small budget has never been a hindrance to us. Sino yung nagsabi? Kasi, di ba sabi ni Sara Duterte, we apologize for the inconvenience. Ito naman ang sagot ng kakamping, mga kababayan, mga ka-JP Natics. Ang binabanggit po dito ng mga kakamping nila Leni Robredo, the small budget has never been a hindrance to us. Bakit? Mas maliit pa po ang pera, ang budget na binigay sa Office of the Vice President during the Duterte administration. Diba? Sabi dito, the Office of the Vice President confirmed that no funds were allocated for its medical and burial assistance program under 2025. Ulit-ulit. There's no approved budget for the medical and burial assistance program of the Office of the Vice President. Ano ba yan? Tapos dito, the 2025 allocated 733,100 sorry pala. Mali pala yun. 733,198,000 to the OBP with 117,087,000 for general administration and support and 616,111,000 for socio-economic program delivery. Notably, the 2025 budget is higher than all but one annual budget allocated the OBP during former Vice President Leni Robredo's term. Ito mga ka-JP Natics. With one of the small budget allocation among government agencies but consistently receive an unqualified opinion from the Commission on Audit. At the House of Committee on Appropriations briefing on September 14, 2020, Robredo highlighted her team's ability to maximize limited resources by partnering with private entities to sustain key programs. Diba? Malayong malayo. Si Sara ata, mga kababayan, ay umaasa lang sa budget, umaasa lang sa pera. Samantalang si Leni Robredo ay maparaan. O whatever is given to us, we will make do it with that. Of course, we would able to help more people if we are given more. But whatever is given to us, we work within that budget. We try to pour all our energies to look for private partners. Diba, mga kababayan? Tingnan nyo po ang layo ng mindset ni Sara Duterte compare sa nakaraang administration. I mean, sa nakaraang Vice President of the Philippines. 'Di ba? O niloloko natin si Leni na ang ginagawa niya kasi laging lutang, paulit-ulit sa kanyang sinasabi, but that is the way para maalala niya yung last word na sinasabi niya to continue her statement. 'Di ba? Pero mga kababayan, pagdating sa diskarte, 'di ba Kelly? Thank you nakahabol. Sabi niya, mas magaling ang diskarte ni Leni Robredo. Kasi, sabi nga nila mga kababayan, ako naniniwala ako when I was in a call center. Ito
Danny, sino ba yon? Yung galit sa akin. Nakalimutan ko pangalan. John Delso, when I was in a call center, ang sabi sa amin ay ganito, yung natutunan ko. Huwag kang mag-focus sa isang bagay na wala ka naman control. 'Di ba? Kagaya po halimbawa, mga kababayan, kapag binigyan ka ng budget, wala kang control diyan. Kung mababa yung budget, huwag kang mag-focus dyan. Huwag kang umiyak ng umiyak gaya po ng ginagawa nila Sara Duterte. Kasi siya naman na nagsabi nun eh. Kung tutusin, she already given a chance to defend herself, to defend her agency. Pero sa pag hindi niya pagsagot sa mga katanungan, parang binibigay na nito ang karapatan lahat. At sinabi niya naman, na ang karapatan ay binibigay ko sa Kongreso, whatever the amount that they will giving to me or to my agency, we will accept that. Di ba sabi niya ganon? Mga kababayan, pero ako, nung nasa call center ako, iba ang natutunan ko. Kung hindi mo kayang i-control yung mga bagay na yan, wag ka dyan mag-focus. Mag-focus ka sa mga bagay na kaya mong gawin. Which, mga kababayan, talagang na-apply ko po sa sarili ko. Bakit? Ano yung bakit ko sabi na-apply ko sa sarili ko? Simula't simula, sabi ko nga, doon sa galit sa akin, ako ay PWD, 'di ba? Pero hindi ako nag-focus doon sa kasiraan ko. Hindi ako nag-focus doon sa kahinaan ko. Bagkus nag-focus ako sa kalakasan ko. Ano yung kalakasan ko? Kalakasan ko magbenta. Ano yung binebenta namin? Yung product ko. 'Di ba? Yung product namin, ano pa yung binebenta ko nung first time call center agent ako. Naniniwala ba kayo, mga kababayan? Mga ka-GP Natics, nung ako po ay first time call center agent, nagwardya muna kasi ako. Doon ako na-discover. Tapos, napasok ako sa isang company na kung saan po ang binebenta namin, extreme surge. 'Di ba? Ano yung extreme surge? Pampahaba ng etits. Pang long time erection. Yung mga ganon. Kahit nga putol na yung ari, nabebentahan ko pa eh. Nag-focus ako doon kasi magaling ako mambola, mga kababayan. Hindi ako nag-focus doon sa kahinaan ko, sa weakness ko. Na hindi ko tinitingnan kasi yung sarili ko na ako ay may kapansanan. Hindi ganon. Hindi ganon ang mindset ko. Tumitingin ako kung hanggang saan ang aking kakayahan. Doon ako nagpo-focus. Bakit ako magpo-focus? Doon sa bagay na wala naman ako magagawa. PWD na nga ako eh. Paninindigan ko pa ba na, hindi ko kaya yan kasi PWD ako. Baka magka-problema ako dyan kasi PWD ako. Hindi. Mag-focus ka sa mga bagay na kaya mong gawin. Mag-focus ka sa mga bagay na doon ay malakas ka. Mag-focus ka sa mga bagay na doon ay mag-e-excel ka at makikilala ka. 'Di ba? Sabi ni Ray Rappol, saan yan Sir GP, bibili kami? Hindi ko alam kung ano pa siya eh. Pero dati kasi, mga kababayan, extreme surge, yan yung mga katapat na mga Cialis, 'di ba? Yan, may mga verbatim kami dyan kapag nagbebenta. Outbound ako dati doon sa ano na yon. Tapos, nung natuto ako dahil minumura ako ng boss ko, minumura ako ng mga supervisor ko dati, hanggang sa, talagang doon ako natuto. Sabi nga nila, ang turo rin sa akin ng prop ko dati, si JDB, prop ko yan. Kaibigan ko pero prop ko pa. Sabi nila, kapal na mukha, tibay ng sikmura, English lang, pera-pera na ang labanan. Ganun lang. Diba? At kailangan, mga kababayan, yung empathy, yung sympathy, kailangan you always put your shoe on their shoe para nang sa ganun maintindihin mo sila at kailangan mahalin mo yung product mo para nang sa ganun ay makabenta ka.
Is Nakukirei Uwishi. GP watching from New York, sir. Maraming salamat po. Sabi ni Daddy sa vlog, nabola mo pala kami, GP. Hindi. Kasi mga kababayan, ako naman ang alam ko, tinitingnan nyo dito, yung capacity. Although, I'm not a perfect pagdating po sa vlogging, di ba? Minsan lutang din ako. Alam ko yan, kapag kulang sa tulog. Kaya minsan nga, ang vlog ko, tinatanggal ko eh. Tinatanggal ko pag alam kong kulang. Di ba? Pag alam kong kulang ako, lalo na pag kulang din sa research, may mali ako. Ako, tinatanggal ko yan. Hindi ko pinupost yung vlog na yon. Di ba? Pag in-edit ko na, tinatanggal ko yung part na yon. Sabi ni Edita Paraiso, hindi ako makaleni pero si Digong sa umpisa binigyan niya ng 900k sa loob ng 6 years tapos noong nagtapos 2022 1M tapos si Sara Duterte 2B gustong budget 2025 pambayad niya ng mga dailies vloggers. Totoo yan mga kababayan. Ako naniniwala na talagang eto mga to pera lang ang nangyayari kay Sara, di ba? Kahit yung Confi funds ng Davao, 490 million every year sa DepEd, ang daming mga pera, ang daming mga ghost employees, puro pera ang problema. Sabi ni Emma Culada, wag matakot sa rally ng INC, mas marami doon. Maka Marcos, ginamit lang sila ni Manalo ayon sa utos ni Marco Beta. Si John Delson nangaaway pa. Diba? Ma'am Eva Hernandez, Sir GP, yung panauhing pantanga mo dito, umiiyak, bigyan mo ng candy. Umiiyak ba? Hayaan nyo na yan.